Salamat, nandyan na kayo sa inyong pwesto. As I said, galing kami sa Pampanga, Pangasinan, and then nandito na kami sa Lawag. Okay? So ang nakikita nyo ngayon ay Lawag Bridge. Okay, so salamat at naghihintay na kayo. Okay pala, si Pastor Albert Bukel pala. Happy birthday. Happy birthday, Pastor Albert Bukel. You are now, aboy, bata pa yung tao. Okay. Salamat Magte-39. Baka bata mo pa lang. And also for Abet, Largado Kapili, Mr. and Mrs. Kapili. Happy 23rd anniversary. Pakiabot lang, Sister Ruth Darisan, kung baka hindi nila narinig. Parinig mo sa kanila na pinagpe-pray natin na makaabot pa sila ng another anong gusto nila, 32 years pa. Mahaba pa yun na. Anyway, pagdating ng Panginoon binaliktad ko yung 23. Pero mantak mo kung 32 bang 50 plus na yun na po. Anyway, salamat sa Diyos. Anyway, kung darating Panginoon bukas, di tapos na lahat. And then, meron tayong babatiin dito, Betanga family, Betanga sisters. Ayan, nanonood kayo ngayon, Then, siyempre, Pastor Darwin, pinag-pray mo kami. Tignan nyo ang likod ko. Dumaan na ba kayo dito, Pastor Kalim, sa Lawag Bridge? Ay, ang ganda nito. Kaya wag niyong kalimutan si Bongbong. Okay, salamat, nandiyan na kayo. Nabati namin kayo lahat yan. Mga Laporga family, ganun din ang mga Malesteros Chopilo family, Taguba family, Batong family, nandiyan may Miliante family, ayun. And then, yan, sila Malanot Bautista family, ganun din ang kaano ni Brother Ralph itong Hermie Tanyo na ito, si Elaine. Ayan, Elaine. Hindi ko alam, basta baka kapatid. Elaine. Sa Santo, nga pala, Santo Tomas ka pala sa China Bank. Ayun, China Bank. Mitante family. At nandiyan Sister Charito Velarde Arojado. Maraming salamat po. Pinagpe-pray nyo ako para maganda itong lesson uli natin. Tuloy natin yung fruitful Christians. Fruitful. Ngayon, naintindihan ko sa panahon ito ay talagang lahat tayo ay may burden. Pero kaganda ng burden natin ay hindi tayo nag-iisa na bumubuhat niya. Kasama nating Panginoon. Remember, sabi niya na come unto me all ye that labor and are heavily laden, I will give you rest. Tignan nyo, rest na rest tayo rito sapagkat magandang ilog dito sa Ilocos sapagkat maraming sibuyas dito. Nga pala, basta pagdating sa COVID, kain daw kayo ng hilaw na sibuyas. Pastor, nangangamoy. At least, hindi ka ma-COVID, di ba? Ganun ho yan. Ganun yan mga kasama. Okay? So, punta na tayo sa verses talking about being fruitful. Mabunga. Ayun. Kaya may mga apelidong mabunga. Namit ko itong Betanga sisters sa araw na ito. Mag-pray kayo makilala niyang Panginoon at basahin yung binigay namin. And happy birthday ulit kay Pastor Bukel. Ayaw nga pala mga kapatid. Alam niyo, malungkot po sapagkat balitaan ko yung aking kaibigan na pastor kay Hada. Pumanaw. And then, ilang saglit lang, ilang araw lang nang pumanaw din ang misis niya sa Nueva Ecija. Yan ang isa pinakamayaman na pastor sa Nueva Ecija kasi battery ko niyan yung franciser na dami niyang battery branches pero tignan Panginoon wala na. Ang masakit doon ay nagkasunod lang misis kaya COVID. Tulad ng Pastor Widwid sa Baguio yung isang araw lang COVID din. Si Pastor Linobos Olongapo COVID din. Pastor Pio Ilocos dito si Ilocos COVID din. Ay, mga kasama. Ay, yung pinakamayaman nga Baptist diyan sa Tarlac last year, di ba, namatay. COVID din. Kaya ako, puti lang hindi ako mayaman. Anyway, mga kapatid, mayaman tayo sa sustento ng Diyos. Sa prayer ninyo, mga kapatid, Kaya please lang, mag-pray kayo. Okay, punta na tayo sa verses natin about fruitfulness to. Fruitful. Di ba maganda fruitful tayo, mga kapatid? Ready? Basahin natin. Lahat tayo naman kasi time ng Panginoon to, di ba? Ready?
Read, the righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall what? Still bring forth fruit in old age. Okay, mga senior citizen, ha? Sabihin talagang ginagamit rin tayo ng Diyos. Kayo, ha? They shall be fat and flourishing. Yung fat and flourishing dito, ibig sabihin yan, yung fat dito has something to do with spiritual. And then katamtaman lang ating healthy. They shall be healthy and flourishing. Yan ang kunin natin kasi yung word na fat. They're talking about healthy. Yan na po. Verse 15, ready lahat. To show that the Lord is upright. Talagang napakabait ng Diyos. Talagang walang injustice dyan. He is my rock. Kaya kayo dyan na nanonood, parang nayayanig kayo sa burden problema. He is your rock. Oh. And there is no unrighteousness in Him. Ibig sabihin, yung nangyayari sa iyo na akala mo pinabayaan ka na ng Diyos, gumagawa lang ang Diyos ng paraan para ikaw ay makalipad ng mataas. Kayo na marunong magpalipad ng kite, di ba sabi niyo, dapat yung kite mataas pa. Pagkatapos, para tingin yung hangin, para lalakas ang hangin, and then saka na lang lilipad ang kite ng gusto, di ba? Ganun ho ang buhay. Kung gaano yung mga burdens, trials, mga pagsubok na darating, doon ka na lilipad. Mailipad ng gusto. Ito mga kapatid, importante ang malakas na hangin. Pag maikot yung mga windmill dito, dito sa Ilocos Norte, alam nyo ba yun? Kung walang hangin, hindi iikot, walang power. Mga kasama, the moment we understand na may pressure, we need the power of God. Amen ba? Mag-amen naman kayo. Huwag naman kayo malungkot. Abay, malapit ng darating Panginoon, narinig na ba nyo? May ipapalabas ako mamaya, na talagang it points to the second coming of Christ. Okay? So, mag-pray muna ako. Panginoon Diyos, salamat po sa oras na ito. Salamat narating ni Pastor Bukel, si Pastor Albert, sa tindi ng kanyang mga pagsubok din, Panginoong Diyos, kung paano siya pinabayaan ng kanyang sending church noon. Lord, kung gaano sila talagang naghanap ng pagkain sa mga palayan, sa mga ilog. Lord, salamat po. At siya ay nakaahon sa tulong ng mga kapatiran dito. Tulungan mo po siya, huwag makalimot. Sa kanyang pinanggalingan, ngayon ay nag-prosper na siya. Meron siyang building, meron siyang sakyan, may pamilya, katulad ni Marge, Precious, Everpool, at saka si J. Mark, Lord. At mga membro nila, Lord, ilayo mo sila sa mga sakit. At ganoon din si Mr. and Mrs. Kapili, Lord, oh God, they are so precious in thy sight. Keep them safe and then bless their employers. Ganoon din po mga employee, mga tauhan ni Ma'am Abet. At salamat kay Sister Ruth na nagdala sa kanya sa Panginoon. Bless also the Chopilo, the Tuguba family, lalo sa atin ni Aton sa malayong lugar, ni Clive and Kay, Lord. At ganoon din po, Panginoon Diyos, sila JR at saka si Cha at saka si Rafael doon sa Canada kasama si Ria. Ganon din po si Gerald at saka si Abigail at saka si Alden Aden, oh God. And keep us safe now, all of us. I bless those who are watching. Thank you for the people who are watching. I bless also my friends at Cebuana who is also being used so that we can send support to our local pastors. Bless Pastor Tangpap in Abra who is also recovering from COVID. At ganun din po, Panginoon Diyos, yung mga Pastor Celestine sa Baguio, recovering from COVID, Lord. Wag nawa siyang maibilang sa mga casualties na, Lord. At ganoon din mga pastors dito na magpatuloy and magiging malakas. Salamat Pastor Kaalim na nagpe-pray sa akin, Pastor Lopez. At i-bless mo po ang mga bagong gawain, tulad Pastor Red, Pastor Reggie, Pastor Tom, Pastor Aldrin, Pastor Jason, Pastor Frank, at ganoon si Pastor Albert na bago din kanyang gawain, Lord. Salamat sa mga membro dito na nakatulong sa kanilang mga buildings. To God be the glory, and bless Pastor John Quinlan, Mampa, Mike, and Mark. And thank you for our sending church in Mountain View. Continue to help them also in this time of crisis. In Jesus' name, amen. Okay, naimbag
Arabi kayo kayam kakabsat ko. Anda kami ito'y Ilocano country. Iloco nga road. Okay, nga pala. Dito hindi malayo dito, nandyan ang aking pamangkin na si Rosemary Balunos de la Cruz. Ibig sabihin, malapit ang puso natin sa Ilocos. In fact, dito nakapag-asawa ang kapatid ko dito sa Solsona. Mga Dumrique family. Ano po. So, naimbag Rabiu. Malim pa rito kasi nakikita yung bundok at ilog. Okay, mga kapatid. Anyway, balik na kami sa Cagayan bukas. Dahil, alam nyo mga kapatid, as I said, dahil meron kaming COVID pass na po. Ito ay national kasi itong COVID pass namin. Kasama kami sa APOR. Ano po. APOR means apurado. Okay, so salamat nandiyan kayo. Ngayon, ito as I said, kung may burden kayo sa oras na ito, kasi lahat naman tayo may burden, dalhin nyo sa Panginoon. Ngayon, basahin ko lang itong prayer sa mga tao may burden. Yung umiti naman kayo, mawala yung burden nyo kung i-memorize niyo yung Psalms 23. Basahin Psalms 37, Psalms 35. Alam yung Psalms 35? Doon makita niyo mga tao ng api, ng lamang sa inyo at hayaan niyo ang Diyos na gaganti. Tama ba? Ayun, tama daw sabi ni Brother John Miliante. Tama. Totoo yan, di ba? Okay, itong prayer. Tandaan na niyo ito mga sisters, mga brothers. Kung kayo ay may burden ngayon, please lang, huwag kayong maging negative kasi ganito yun eh. Mas makapangyarihan ang Diyos kaysa yung nararamdaman nyo. Please lang. Hindi nyo ba alam na ang Diyos ang gumagawa na sa buhay nyo? Kaya, di ba natuto kayo na mag-pray ng gusto? Oo. Masarap nga mag-pray. Lubog kayo, umiiyak kayo, di ba? Pero dati-dati kasi pasyal ka dito, pasyal ka doon. Wala ka ng panahon para manood sa akin. Ngayon, na-COVID tayo. May time manood. Okay, ito ang prayer na God will help me bear my burdens. Sabi rito, when you come to Jesus, He will help you. You come to Jesus. Okay, sabi niya, Dear Heavenly Father, ruler of the universe, whose spirit reaches out into the endless skies and touches the loneliest mountain peaks, I turn to you. I am heavy laden, and I do ask thy rest. Thou knowest more than I can tell thee about my burdens of home and family, love and friends, of health and prosperity. Yea, thou who seest the fall of the loveliest sparrow, and surely must see the burdens I am carrying right now. Dear Father, I come to thee not in fear and trembling, but in simple faith and love. Just like a little child turned to its father, like a child who knows that help and strength are waiting for his call. Oh, dear Father, please do help me bear my burdens. Fill me with thy strength. Teach me to be upright, clean, and honest, so that no weakness may gain hold of me. Help me draw so close to you that I will fear no evil. Yes, dear Father, help me with my burdens just one at a time. And from the time I wake up until I go to sleep, please keep me rested and happy. Give me a dream that will make me rejuvenated. Keep me alive in the secret place of your love, where thou givest to the heart bowed down, rest and strength and hope in Jesus' name. O, tingnan niyo may mga tao din, mga kapatid, na dumaan sa mga burdens. Kaya nagsulat sila ng prayer. Kaya binasa ko yan. Sigurado makatulungin sa inyo. Ibig sabihin, hindi ka nag-isa sa iyong burden. Please lang. Bakit hindi ko mag-isa? Pasahin natin. Tingnan niyo itong, ano sabi niya? Verse 9. 1 Peter 5:9. Tingnan niyo. Hindi ka nag-isa. Ibig sabihin, lahat tayo dumadaan dyan. Kaya lang, nasa response natin yan. Kung negative ang response natin, talagang mabigat. Pero kung positive, sabi ko sa inyo, masaya ka. Para maging fruitful naman tayo. Okay, sige. Nanatan.
Tsahin nga natin. Ang sabi niya, whom resist is steadfast in the faith. Sabihin talagang wag niyong payagan si Diablo, matalo kayo. As I said, wag niyong i-rehearse yung mga nakaraan, please lang. Wag niyong i-replay ng i-replay. Nakawawa ako, inapi ako. Wag niyo. Wag niyong ganunin. Bakit? Jesus inapi nga, di ba? Whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions ay nangyayari din, are accomplished in your brethren that are in the world. Ibig sabihin, hindi lang kayo inatake Satanas. Lahat tayo inatake ni Satanas. In fact, mga kapatid, matindi itong parating. You know why? Dahil ang whole world pala, the whole army of the world, ay naghahanda. Pakinggan nyo ito ha. Naghahanda dahil sa extraterrestrial invasion. Ay, ipakita ko ito sa inyo ha mga kapatid ha. Naghihintay extraterrestrial invasion talaga. Oo. Basta pakinggan nyo ito ha. Okay. Ito. Ang sabi niyo. Oh. Basahin niyo, pakinggan niyo itong extraterrestrial invasion. Meron daw kaaway galing sa outer space. Okay. Pakinggan na natin ha. At kung nandiyan na kayo, ay tingnan natin. Meantime, UFO sightings in New York have nearly doubled since the pandemic began, and we are getting new video from the Navy showing pyramid-shaped objects flying in the sky. Brian Yennis is live for us in Brooklyn, New York. Brian, good morning. Trace, good morning. This extraordinary video and images of unidentified flying objects, or UFOs, were leaked to investigative reporter Jeremy Corbell and investigative reporter George Knapp. This night vision video purportedly shows 3 pyramid-shaped UFOs flying over the USS Russell off the coast of California in July of 2019. At one point, these UFOs reportedly hovered just 700 feet above the tail of the Navy destroyer, making, quote, extraordinary maneuvers. Now, Corbell says the unclassified video is part of a classified government report intended to educate officials about unidentified crafts flying over restricted airspace. These cell phone photos taken by a FA-18 pilot in March of 2019 show 3 different unidentified aircrafts off the coast of Oceania, including 2 UFOs dubbed the Metallic Blimp and another called the Sphere. A Department of Defense spokesperson said, quote, I can confirm that the referenced photos and videos were taken by Navy personnel. The Unidentified Aerial Phenomena Task Force has included these incidents in their ongoing examinations. However, the Pentagon was unwilling to confirm these 3 photos, which Corbell says came from the USS Omaha, showing a UFO diving into the ocean and disappearing. That is an extraordinary piece of technology. Whoever is operating these technologies are far more advanced than anything we have in the U.S. arsenal, and that should be a warning sign. We need to find out the intent of the operators of these vehicles. Extraterrestrial or not, a bombshell UFO report is expected in June from the U.S. government. Trace. Look forward to that. Brian Yennis live for us in New York. Brian, thank you. Mga kasama, narinig nyo, expected daw sa June 2021, mas lilinaw pa raw. Biblically speaking, tama ba yung sinasabi ng mga world leaders, America, France, Germany, Russia, and China, na meron extraterrestrial invasion? Tingnan natin tong Psalms chapter 2, 1 to 3. Tingnan ito 1 to 3. Psalms 2, 1 to 3. And then po tatay sa Revelation mamaya. Okay? So kung ganon, mga kasama, na niririnig na natin na meron daw extraterrestrial invasion, malapit ng darating ang Panginoon. Basahin muna natin to. Ang sabi niya, why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together. Kanino? Against the Lord and against His anointed, saying, let us break their bands asunder. Let us cast away their cords from us. So ang pinaghahandaan ng whole world ngayon ay yung tinatawag na extraterrestrial invasion. Ayon naman dito sa Revelation chapter 17,
Amang kasama. Kaya pala, meron ng Space Force, Don't you know that? 17, verse 14, tingnan nyo. Oo. Kaya, lilinaw pa raw ngayong June eh. Itong, outer space invasion. Amang kasama. Ito, basahin natin. This, yung mga kings of the earth, shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them. For he is Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called and chosen and faithful. Tayo yun sa pagbaba natin sa Battle of Armageddon. Kasi akyat muna tayo, marapture tayo mga kapatid. And then bababa tayo after the tribulation period sa Battle of Armageddon. At sabi ng Bible, pagbaba niya, tinatipon yung mga army sa Valley of Jehoshaphat. Kasama siyempre yung mga whole army of the world. Mantakin mo yun. Ini-expect nila ang outer space invasion. Ito nga, parating ang King of Kings. Pakinggan pa natin sa Revelation 19. Kaya dapat fruitful na tayo mga kapatid. Okay. Salamat po sa mga Demata family. Ayan. Salamat po. Dapalatan Kaleda family na nanonood. Okay, Revelation 19 verse 11. Tignan nyo at sabi niya rito, parating si Lord Jesus Christ na dito. Kasama na tayo, siyempre, pababa. And I saw heaven opened, and behold a white horse, and he that sat upon him was called faithful and true, and in righteousness he that judge and make war. Mantakay mo, heaven opened, bababa siya, alalahanin natin, maghahari siya. And then sabi ng Bible dito, sa verse 14, kasama na tayo bababa sa verse 14. Tignan niyo mga kapatid, ang gandang isipin na magandang future ng mga Christians. Kayo na nagsisi at tumanggap kay Jesus, kasama kayo dyan. And the armies which were in heaven, natapos na ang judgment seat, rewarding day, the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. Ibig sabihin, nung tumanggap kay Jesus, nandyan na yung white linen, or fine linen, hindi pa nakikita, maging visible yan sa rapture. And then, sabi ng Bible, tinalo niya ang mga tao na gustong humarang sa kanyang paghahari sa lupa. Verse 15, and out of his mouth, sabi niya. Tingnan ito. Lord Jesus Christ na to. And out of his mouth. Tingnan niyo ang latest picture ni Jesus. Hindi nakapako sa cross na hubad, nakawawa. Hindi ho. Out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he shall should smite the nations. And he shall rule them with a rod of iron. And he treaded the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. And then sabi ng Bible, mga kapatid, pansin nyo na kawawa ng mga ito. Tignan nyo yan. Sa verse 19, noon nangyari. Ano sabi niya? Ready? Read. And I saw the beast. Tignan nyo yung Antichrist yan. And the kings of the earth. Tama. Ini-expect ng mga ninuno sa whole world ngayon, meron extraterrestrial invasion. And the kings of the earth. And their armies gathered together to make war against him that sat on the horse and against his army. Ano nangyari sa verse 20? Talo sila. Kaya nga kayo mga kapatid, na nanonood ngayon, kung alam ninyo, sabi ko nga, bago sa laro ng halimbawa basketball o volleyball, alam nyo manalo kayo sa huli, di ba masaya kayo? Kaya ito mga kapatid, dapat masaya kayo kasi in the end, panalo tayo. Kaya mga problema na yan lang, huwag nyo munang atupagin. Kundi ilapit nyo sa Panginoon. Yung mga burdens, ilapit nyo sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, come unto me, ilapit mo, i-cast thy burden. Ito, panalo na tayo dito. Kaya harapin yung mga kapatid. Yung mga problema nyo, huwag nung talikuran. Ngayon, kayo na galing na sa problema, huwag na yung ulitin ang problema nyo. Ready? Basahin natin. Okay, read. Nandiyan na kayo. And the beast was taken, yung Antichrist yan. And with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast. So tignan yan. And them that worship his image. These both were cast alive into a lake
lake of fire burning with brimstone. So tapos dagat ang apoy, and then maghari na tayo with Jesus Christ for 1,000 years, yung paradise regain. Kaya magandang future niyo mga kapatid. Yun ang role natin dito, as I said, na we prepare people for eternity. Okay? Ngayon, dapat naman tayo save na, magbunga na tayo, at ang bunga natin kaluluwa ng tao. O kaya kayo dyan na nanonood sa television dito dyan sa Tuguegarao, kung hindi pa kayo saved, please lang tumawag kayo kay Lord Jesus Christ para kasali kayo pag nag-rapture at kasali kayo pagbaba at maghari dito for 1,000 years. So be fruitful. Ngayon, sa ating nabasa kanina mga kapatid, kahit matanda ka na, kung sabihin na hindi ka pwede mamunga, pwede. O, dilapitan mo rin mga senior citizen na sabihin mo, sir, o kaya mare, amoy lupa na tayo. Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan? Malapit na tayo. Awitan ni Victor Wood. O nga pala, patay na pala si Victor Wood na po. Okay. Yesterday. Sabi ni Brother Cruz nga yesterday daw na po. I need a place to hide away. Anyway, dito kami sa Lawag minsan. Andito dyan kami sa Pink Hotel. May Pink Hotel dito eh. Magtakin mo, daanan pala ng mga naglilibing harapan ng Pink Hotel. Umawit pa naman. Sabi ko, Day, buhay pa si Inday. May umawit ah. Pinuksan ko yung bintana ng hotel. Aboy, karo pala, umawit ng yesterday. I need a place to hide away. Love was just an easy game to play. Aboy, kapatid, hindi game ang love. Responsibility yan. Kaya karamihan tao, malungkot dahil akala nila game lang na pagkatapos ng game, uwian na. Hindi ho. Ang love, courtship and marriage ay for better, for worse, sickness and in health, poorer and richer, till death do us part. Kaya lang sabi ng isang tao, anong spelling ng death, pastor? Sabi ko, D-E-A-T-H, hindi. D-E-B-T, kung marami ng utang, iwanan ka na ng misis mo o iwanan ka ng mister mo. Hindi ganon. Hindi ganon. Yan ay mga Hapon. Bakit? I rob you, sabi nila. Okay. Dito sa Psalms 92, balik tayo mga kapatid. Dapat maging fruitful tayo sa panahon ito dahil tignan niyo na who will ever think na mabasa natin na there will be a extraterrestrial invasion. Oh, ano sabi niya? Verse 12, the righteous. Ibig sabihin ng righteous, kayo na tumanggap na sa Panginoon. Diba, Brother Roman? O tulad ni Sister Angelina Emerson Galang Kiambao, namumunga pa rin yun. Lahat ng kanyang ina-acupuncture, ay sabi niya, kinakailangan. Masave kayo. O, nung ina-acupuncture niya ako, tingnan, gumanda ang aking noo. Bakit? Sabi niya, Pastor, markahan kita ng 666. Hindi naman. Ang dami niyang tinurok sa akin. Alam mo, ang ganda. Balik nga ako sa Angeles. Hindi lang kami nakadaan dyan nung punta kami sa Arayat kasi siyempre COVID. Okay. Verse number 12. Basahin natin mga kapatid. Tingnan. Ibig sabihin, pag ikaw Kristiyano, magpatuloy ka lang. Dahil maganda ang mangyayari sa iyo. The righteous shall flourish. Kaya nga kayo na naging victim, you will flourish niyan. Bakit? Na-prone kayo, nagupitan kayo, gagandang buhok nyo, o katulad, nagupitan ako, mamaya-maya, hahaba naman yan. He shall grow like a cedar in Lebanon. Pakinggan niyo ako Don't you know, hanggang ngayon, binasa yan 3,000 years ago, cedar in Lebanon. Don't you know, hanggang ngayon may mga cedar tree doon. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, once saved, always saved ka. Pag tinanggap mo si Jesus, patungo ka sa heaven. Kaya kayo na hindi pa tumawag kay Jesus, please lang tumawag na kay Jesus bago June. Kasi sabi, June daw parating yung mga extraterrestrial invaders. Hindi, wag nyo hintayin ngayon na tumawag kayo kay Lord Jesus. At sabihin, Lord Jesus, save me. Ayoko, nandito ako pagka nagkaroon na ng extraterrestrial invasion from outer space. Ay mga kapatid, hindi basta-basta to. So please lang nabasa natin, di ba? Galit na galit ang whole world against God and against Israel. Alam niyo, whole world against Israel, don't you know that?
Oh, tingnan nyo, Hamas, tinatamaan ng Israel halos araw-araw. Tapos ang Yemen, gusto rin tamaan ng Israel ng rocket, o kaya mga missiles. And then isang araw, nagpalipad ang Syria ng napakalaking rocket. Halos ay nagulat ang Israel, hindi nila napansin. Muntik tumama sa nuclear plant ng Israel sa Dimona Valley sa Israel. Tapos ang Lebanon ngayon, nagsiratingan na raw yung mga missiles ng Iranian bigay sa Hezbollah. Ibig sabihin, ang Israel talagang gusto nilang i-wipe out. Kaya mga kapatid, pasalamat tayo na save tayo. Pero kung hindi pa kayo save, ang gawain ng Savior ay taga-save, tagaligtas. Katulad ng nanggupit sa akin, ang gawain niya, taga-gupit. Kaya guwapo tayo bago tayo pumunta dito sa lawak. Okay. So, balik tayo dun sa Psalms 92 para ma-encourage kayo na you can be fruitful. Mga anak nyo, maapo nyo. Ito mga anak nyo, please i-review ninyo yung salvation nila. At i-drawing ninyo uli yung sinasabi ko na ito, yung sinasabi ko sa inyo na all have sinned, di ba? All have sinned. Ayan. All have sinned. Okay? So, mapansin ninyo na all have sinned. Ayan. Nawala. Ayan. Salamat naman. At nakikita nyo. Ayan. Okay. Nakita yan? Nagpapakita. Holy God. Holy God, and we are sinners. But God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Okay, tuloy natin itong Psalms 92. Tignan ito Pag palagi kayong nakikinig sa salita ng Diyos, sa verse 13, anong sabi niya? 13. Tignan ito Kaya nga, timely, na nandyan kayo, make it away na itong panahon, makinig kayo. At least gabi-gabi naman tayo rito. Pero dapat, take note yung mga ito. Sabi niya, those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Kahit nandiyan kayo sa bahay nyo, you are still included sa courts of the Lord. Ano po? And then, sa verse 14, mga kapatid, they shall still bring forth fruit. In old age, they shall be healthy and flourishing. Kaya mapansin mga kapatid, tayo rito, we are still flourishing. Kakatulong pa tayo sa foreign missions at local missions at dito sa ating lugar. Nakakapanood yung mga kapatiran natin sa television po. And then sa verse 14 uli, gusto ko makita yan. They shall still bring forth fruit in old age. Ayan. Ito Yan. Okay? Ganyan natin Ayun. Okay. Very good. Nawawala ang mukha ko. Gusto ko nandiyan pa rin mukha ko. Okay, they shall still bring forth fruit in old age. They shall be healthy and flourishing. Gusto ng Diyos healthy ang ating kaluluwa. Now, para tayo ay maging fruitful, kinakailangan natin alamin yung mga, narinig niyo ako, sa isang tanim, di ba may nakakasira dyan? Sa palay, may tungro. Sa mais, meron mga bugs, predators, sabi nila. Meron din yung termites, meron din yung ants, meron yung fireflies, at meron yung daga. Okay? So, ano yung mga nakakasira sa pagka Kristiyano tayo bilang kahoy ng Diyos para mamunga? O pakinggan natin yung mga nakakasira. Anong sabi niya rito? Sa 2 Timothy 3:1-5. Ayan. Salamat po sa mga Mitante family at yung aking estudyante na Salamat po kay Dinalyn Rumbawa Balunos at saka si Mark. Salamat sa hindi nyo kami nakakalimutan mga kapatid Okay. Ito ang dapat natin tandaanan sa mga kulisap. Okay? Ano sabi niya? This know also that in the last days, perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves. Ayan. Okay. Okay na. Salamat. At inayos natin yung camera natin. Men shall be lovers of their own selves. So, yan ay selfishness. Covetous, mapag-imbot. Boasters. Yan.
proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Yan ang dapat natin hubarin, mga kasama. Oh, kaya maraming napahamak dahil disobedient to parents mga yan eh. Oh, huwag kang sasama dyan, lasinggero yan. Ayun, tuloy, nasira ang buhay. Unthankful pa. Oh, unholy. Parang yung lesson natin, Esau, ano po? Verse 3. Ang sabi in verse 3. Without natural affection na, wala na. Hindi mo alam kung lalaki o babae. Truth breakers, ayaw magbayad ng utang. Oh, pira naman. False accusers pa. Nagsasabi na, meron kang girlfriend, boyfriend. Wala naman. Oh, incontinent, walang satisfaction yan. Ano po? Yun ang nangyayari ngayon. Na palitan ng boyfriend, palitan girlfriend po. O kaya asawa. Asawa dito, asawa dun. Kahit hindi na asawa, sasamahan yan. Ibig sabihin, incontinent. Fierce, galit pa kung singilin mo. O, sila pa ang galit. Despisers of those that are good. Kung kailan ka nagbabasa ng Bible, sinasabihan ka, born again. O, hallelujah. Ayan. Amen. Praise the Lord. O. May mga taong ganon, makita ka eh. Praise the Lord. Hallelujah. Ayun. Hindi nila alam na magagalit ang Diyos. Traitors pa. Heady, tigas ulo. High-minded. Pag nagkwento yan, akala mo, kanya lahat ang sanglibutan. Oh, lovers of pleasures more than lovers of God. Pagdating na manood sa akin, makinig. Ay, wag yan. Punta tayo sa likod at magpulutan. Ay, kayo mga nanonood sa television, magsisi na kayo sapagkat pag nagkaroon ng tinatawag na invasion from space, si Jesus mag-invade dito, uupo na siya. And then sa verse 5, sabi niya rito, ito mga relihiyosong tao, yan ang dapat nating alisin na. Religious tayo pero walang pagbabago. Magsisi na tayo. Having a form of godliness but denying the power. Don't you know? This is the power of God by the Holy Spirit, Word of God. From such turn away. Iwasan mga yan. Yun ang mga dapat natin alisin. Mga mga predators yan sa buhay natin. Okay? Ano pa ang sabi sa Galatians 5:19? Ito yung mga kulisap, naninira ng halaman, mga tungro. Okay, chapter 5 ng Galatians verse 19. Ano ito mga kapatid? Alam, Pastor Tom ito eh. Kaya nag-i-spray siya ng mga pampatay ng mga tungro. Oh, at mga seals Okay. Now the works of the flesh are manifest. Yun ang dapat natin ubarin. Iwasan. Ibig sabihin, talagang iwasan yun. Ibig sabihin, hindi pa ginawa, iwasan. Kasi nakakasira sa buhay ng mag-asawa yan eh. Okay. Ano yun? Tungro ng adultery. Ano pa? Uod ng fornication. Lasciviousness. Uncleanness. Alam yung lasciviousness, mabigat na Tagalog yan eh. Alam ninyo yung libog. Yan, lasciviousness yan. Oo. Mabigat yan sa Tagalog. Tuloy natin. Ay, salamat po kay Alexander Cornelio Francisco, Dr. Red. Tuloy natin to. Ano pa? Sa verse number 20. Yan ang dapat natin tandaan para maging fruitful tayo. Ano pa ang dapat natin iwasan? Idolatry. Witchcraft. Alam yung witchcraft? Kung merong kaya ganito mga kapatid, kung merong kang ayaw na tao, huwag niyong kulamin. Yan ibig sabihin yan. Witchcraft, hatred, variance, ibig sabihin, hati-hati yan. Emulation. Itong mga emulations na ito, gusto mong makipantay kay Henry C. Hindi yun. And wrath, yung madali kang maggalit, magwala. Hysterical. Strife, ito yung mga quarreling. Seditions, yan ngayon against authority yan. Heresies naman, yan ang mga maling doktrina. Sabi na walang impyerno. Walang kaluluwa. Ayun. Ano pa ang nakakasira sa fruitfulness natin? Ano ang kalagay dyan? Inggit. Huwag tayo mainggit. Hindi niyo ba alam sa India,
Wala nang panahon mainggit dun. You know why? Ha? Kasi maraming ililibing. Walang oxygen. Walang medicine. Ang hinabol lang nila, kung paano makahinga. Paano ka mamainggit? Magkaroon ng bagong sasakyan. Hindi ka makahinga. Oh. So, maaring hindi nyo pa napanood to, pero mga kapatid, wala na tayong magawa pag ang tao mamatay. And as I said, walang panahon mainggit. Bakit? Hinahabol natin na mabuhay pang mga magulang natin. Pero don't you know, kung tinanggap na si Jesus, makikita natin sa heaven. Panoorin natin itong sandaling hysterical na babaeng ito dahil namatay ang tatay niya, walang magawa ang gobyerno na natin to. Okay? Yan natin to. डॉक्टर चिल्लाते रह गए कोई डॉक्टर नहीं आया कोई डॉक्टर नहीं आया कोई डॉक्टर नहीं आया क्या करें मंदिर का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं आधा घंटा 1 घंटा तो एम्बुलेंस लेके कलेक्टर को बुला रहे क्या चलिए क्यों चले यहाँ का अर्थव्यवस्था इतना खराब है यहीं पे मरे हैं तड़प के तरफ के मरे और यहाँ के लोग इंटरव्यू ले रहे हैं मैं पापा को वापस कर पाएंगे वोट लेने के लिए से बात है Okay. Ito mga kapatid, yan ang dahilan bakit nandito tayo. Ang tao ay mamamatay pag hindi sila saved. Hindi na natin sila makita sa heaven. Kaya ito mga kapatid, don't you know, tayo dito sa Pilipinas, may mga tinutulungan tayong mga pastors nandun sa India ngayon na sinasabi nila merong Jesus na namatay sa krus para sa iyo at sa inyo. Meron Jesus na isakripisyo sa krus para kayo ay mapatawad, na ilibing at nabuhay muli. At kayang-kaya kayong patawarin, bigyan ng buhay ng walang hanggan. Yun ang preaching din dun sa India, ganun din dito. And one way or another, nakakatulong tayo sapagkat maraming churches sa Pilipinas tumutulong. Ang kapatid, malinaw sa Bible, yun ang aming sinasabi sa kapulisan, yung MBK, my brother's keeper. Ibig sabihin, we are responsible and accountable to the destiny of our fellow men. Don't you know that? Oo, mga kasama. Dahil pag namatay ang tao at wala sa eternal life, wala na. Ano ho? Alam nyo kung sino sisingilin kung hindi tayo mag-warning. Kaya nga may television program tayo diyan sa Tugigaraw dito sa Tugigaraw. Meron tayong YouTube, Facebook, at meron tayong live, at meron pa tayong extension sa police. You know why? Every Thursday yan, 11 to 12 ng morning. Bakit? Hindi man kinakailangan magpabayad tayo. No, freely have received, freely give. You know why? Kasi oras na mamatay isang tao at hindi man lahat tinatapagsabihan. We are responsible and accountable. Kaya nga malinaw sa Bible. Why is it that there are artists in heaven? Kasi may mga tao, ituturo ka, sabihin, bakit hindi man lang sinabi sa akin na meron palang eternal life na libre? Nakikita mo ako, palagi ako naghihikahos, na pray ng pray. Mali pala yung aking linalapitan. Mother pala. Mali Kita nyo? Mali pala ang aking linalapitan. Santo pala. Narinig nyo? Si Jesus ang dapat lapitan kasi siya ay buhay. Iiyak ka talaga. Dahil may mga tao magsabi sa iyo, bakit natakot ka nagsabi sa akin na ang buhay mo lang kan pala libre? Nakita niyo mga kasama kung gaano libre ito nakakarating sa mga tao diyan sa bahay nyo, sa Tugigaraw. Kasi nababayaran ho ang television program. Don't you know that?
Pero bakit libre? Dahil libre din namin tinanggap ang buhay na walang gan eh. Kaya we spend and we spend. Bakit? Tingnan niyo itong Ezekiel 3, verse 18. Responsible ho tayo and accountable kung ang tao pupunta sa impyerno. Tulad ng babae umiiyak, sinisisi niya ang health minister. Sabi niya, tagal na kami rito. Hindi man lang hindi man lang pinagaling si tatay. Namatay na si tatay. Hindi niyo maibalik si tatay eh. Tama nga naman. Pero, pag nasabihan natin sila na save, anong sabi niya? Bible. Ang sabi niya rito? Ezekiel 3:18, the Bible said, when I say unto the wicked, tingnan niyo ito, pag sinabi ng Diyos sa mga makasalanan, thou shalt surely die. And tayo, sabi ng Diyos, thou gavest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life. The same wicked man shall die in his sins or iniquity, but his blood will I require at your hand. Ang linaw yan, mga kasama. Responsible and accountable. Tayo. Pero sa ginawa natin, na we did everything. Gabi-gabi, oras-oras, mapanood niyo ako sa Facebook at YouTube. Nagsasabi si Jesus lamang ang makapagpatawad sa inyong kasalanan. Tawagan niyo ngayon at tiyak na tiyak, iligtas kayo. Kasi now is the day of salvation. Verse number 19, tingnan niya. Sa sunod na verse. Anong sabi niya rito, mga kapatid? Pag nakapag-warning tayo, hindi na tayo sisingilin. Kaya kayo dyan na sumusuporta dito. May corporate trophy tayo na nagkakaisa para makawarning tayo sa mga tao. Kaya ang gagawin nyo sa mga bahay nyo, kunin yung mga kamag-anak nyo, makinig sa akin, makinig sa broadcast nito. Baka pag nagkaroon ng alien or extraterrestrial invasion, delikado. Pero salamat. Wala na tayo din. Ano sabi ng verse? Ready? Tingnan natin. Maraming salamat kay Pastor Gaba. Pinagpipray niya ako. Yet if thou warn the sinners or the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity. But thou hast hindi ka nasisingilin ng Diyos. Hindi sabi ng Diyos, kasalanan mo. Wala. Kaya nga sabi ng Apostle Paul, nag-preach ako sa inyo, nagsakripisyo, tinalikuran ko ang aking napakagandang karir. Lawyer siya. Alam mo kung lawyer. At isang liar lang na gawin niya, pera na. Ay, sandali. Ang mga abogado pala nakikinig. Ay, nalala ko nung nasa Liwan kami. May mga estudyante, mga lawyer. Sabi ko, lahat ng lawyer, liar. Ako nakasimangot. Abay, galing naman din ako sa mga korte. Kaya, kung liar tayo, please lang, magsisi na tayo. Mga kasama, please lang. Maiwasan naman natin magsinungaling. Kano sweldo mo? Dahil ganyan, nag-isip ka pa kung magkano. Bakit? Takot ka na ibigay sa Diyos yung parte niya. Wag. Katulad ng mga kapatiran dito, bakit nagpapatuloy ito? Bakit? They understand the word blessing. Bakit takot ka ba sa blessing? Please lang, huwag kayong matakot sa blessing, mga kapatid. So, sa fruit bearing talaga, dapat meron tayong hubarins. O iwasan. O kaya, ang sabi ng Bible, putulin. Don't you know that? O pinuputol nga yung mga, tulad niya, may bayabas na diniligdigaligan ko rito. Apay, nakita ko na may mga, mga langgam dun sa mga branches. Tapos nagbabahay. Alam mo ginawa ko dun sa branches? Pinutol ko. Alam niyo mga kapatid, sabi kay Faith, alam mo itong bayabas na aking inaalagaan, pinuputol ko yung mga tinitirhan ng mga langgam. Ang ganda ng bunga. Paisa-isa lang. Yung isa, hindi ko maabot. Kaya, ayan. Anyway, hindi katulad last year, ang daming bayabas. Ngayon, pangit ng bayabas. Bakit nalanggam ng gusto? Okay. So, mga kapatid, Ephesians chapter 4. Dapat, diba? Nandyan ang aking pamangkin na Sir Rosen Okong in Kabugao. You are watching. And alam nyo dyan sa Kabugao, diba? Mababaha daw kayo dyan.
Anyway, meron tayong puntahan sa heaven, kaya kahit magkaroon na ng baha kahit saan, may heaven na po. Ngayon punta tayo sa Ephesians chapter 4. At sabi dito, dapat meron din tayong hubarin para tayo ay maging, maging mabunga. Verse number, ang sabi niya? 25. Hanggang 28 na para magandang basahin natin. 29 pala. Okay. 25 muna. Wherefore, yan ang dapat natin ubarin. Para mabunga tayo. Fruitful. Ano sabi niya? Wherefore, putting away lying. Huwag na tayo magsinungaling. Alam ko sa government, kuminsan meron silang papel diyan, pirmahan. Ang worth ng project, 100 million. Implement lang, mabuti kung 50 million. Lying ho yan. Speak everyone truth with his neighbor. Ha? Kayo na binata, ha? Pag nangligaw kayo sa isang dalaga, kung sinabi I love you, pakasalan nyo, hindi yung gamit-gamitin yung anakan nyo pagkatapos iwanan nyo. Ay, magalit ang Diyos dyan. For we are members one of another. Ibig sabihin, isa lang tayo Pilipino eh. Nagkakasiraan pa tayo. Lalo ng Kristiyano. Verse 26, ano pang hubarin natin? Ready, read. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Ibig sabihin, bago man lang daw dumilim, ha? Punta mo misis mo at sabihin, darling, patawarin mo ako. Kasi sinaktan mo ako. Mantakin mo, ikaw pang humi ng tawad na sinaktan ka ng misis mo. Malinaw naman sa Bible eh. O kaya misis, lapit ka sa mister mo. Sorry ho, nasaktan kita. I will love you again. Ayan. Together again. Ganun yan. Neither give place to the devil. Ibig sabihin, huwag mong i-meditate at ulit-ulitin sa utak mo yung ginawa ng mga masasamang tao sa iyo. Na ganito ginawa sa, huwag na. Vengeance is mine, sabi ng Diyos eh. Alam mo si devil sa panahong ito, ini-invade ang mind natin. Pero sabi ng Bible, renew your mind by memorizing the Word of God and internalizing it. Verse 28, let him that stole steal no more. Huwag niyong nakawin hindi sa iyo. Huwag niyong kunin yung hindi sa Diyos ha. But rather let him labor. Kayo dyan mga anak, maaga kayo magising. Working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needed. Alam ba? The thing which is good. Huwag ka ma-involve sa drug pushing. Nabalitaan ko ng isang araw. Naglagay yung kabayan namin dyan sa Cordillera ng maraming marijuana sa box pa ng LBC. So akala ng mga polis, LBC delivery. Yung pala, hinabol ng aso. Bakit hinabol ng aso yun? LBC. Yun pala naamoy ng aso. Yung mga bloko-bloko marijuana galing sa tinglayat. Binanggit ko pa. Verse 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of building people. Ayun, bago ka magsalita, isipin mo nakaka-encourage ba ito o nakakadismaya? Ganun yan. Kayo mag-asawa sa bahay, bago kayo magsalita, nakakabuti ba sa mister ko ito o nakakasama? Kakabuti ba sa misis ko ito? Kakasama. Nakakabuti pa sa mga bata ito o nakakasama? Ganun ho yan. That it may serve grace unto the hearers. Ibig sabihin, ay, ang ganda, salamat naman. O katulad nung squadding namin sa pulis, sabi nung isa, tapos ng isang oras, dapat maganda. Ibig sabihin, nakaka-encourage yung mga salita ng Diyos. So mga kapatid, dapat natin hubarin yan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos para patawarin tayo. Last verse natin, para tanggapin ka ng Diyos, gawin mo ito. First John 1:9. Then mag-pray na. Para maging fruitful naman tayo mga kapatid. O katulad nangyari nga atin dito, di ba? At least may mga churches, may mga pastors na tutulungan natin hanggang ngayon. Ito na gawin natin. If we confess our sins, diretso na. Huwag kayong punta na doon sa box sa tabi ng simbahan. Confess mo pa. Hindi na, diretso na. Bakit? Ibig sabihin, He is present tense. Omnipresent si Jesus eh. He is with you right now. He is faithful, tapat, and just to forgive us our sins. Basta sabihin, Lord, sorry po. Forgive me. Nagnakaw ako, nagsinungaling ako. Lord,
nagpadaya ako. Ayun. Ito po, Lord, mabigat. Pero Lord, tulungan mo ako. Remember, storms will not last. All you have to do, keep praying, keep memorizing the Word of God. And sabi niya rito, and to cleanse us from all unrighteousness. Alam mo mangyari yan? Pati yung pag-iisip mo na negative, lilinisan ng Diyos. Bakit? Palagi ka nang nakatuon kay Jesus eh. Ma-delete lahat yan. Kaya lang, ang pag-delete sa mga mind na yan, hindi mo magawa yan. Kundi, ilapit mo kay Jesus. At ang Holy Spirit magsabi sa iyo, okay? Bigyan kita ng self-control. Bigyan kita ng faith. Bigyan kita ng peace, joy. Gawin ko sa inyo. Matutulog ka na with peace of heart and mind. At makakakain ka na ng masasarap na pagkain. Ganun yan. Ang daming masarap pagkain dito sa Lawag. Ha? May mga inihaw pa nga dito eh. Yung lalo na pag-uwi namin, papunta kami sa, alam niyo, Pagod Food. Ay, sabi ko sa inyo. Anyway, bawal sa, sabi Dr. Gonzales, sabi sa akin sa Caritas. Salamat, Sister Darisan, Brother Darisan. Bawal ang bagoong. Ay, marang bagoong dito. Bawal. Ano pa? Asin. Bawal taba. Ang daming bawal. Kaya tapansin nyo, gumagandang mukha ko. Bakit? Marami na akong iniwasan. Sabi ni Colonel Marlon, sabog, pastor, fruits, vegetables only. Ayan. Kaya salamat. Okay, mag-pray na ako. Lord, salamat po sa mga nanood. Salamat kay Sir Okong na nanood. Salamat po sa pamangkin kong ito na Bible believer. Tulungan mo po sila sa kanilang mga hinaharap burdens. Salamat din po sa mga pili. 23rd anniversary lang ngayon. Bless them, Lord. Nandiyan pa Pastor Bukel, bless them, Lord. At mga Darisan, Florentino, Sumera, Stupera, Chopilo, Tagupa, family, Milyante, sa Maragun, mga family, Kanila Porga, Lasam, Mitanyo family, si Lane, salamat po. At nun din po sila Andaya, Anang Clan, ganun din po ang Bangalan, Bora Barbadili, Balonos din and Mark, di Batong, Lord. I pray also, Lord, for the Pawig, Panayo, Patopio family, Paulino, Di Calio, Bolano, Di Canay. Help them, Lord. And I bless all these who are watching. I may not mention all their name, but in your presence, Lord, I will bring them up to you in my evening and morning prayers. To God be the glory, Ram. Keep them safe from COVID and from evil people. In Jesus' name, amen. When I think of all the times that I have failed my precious Lord, or turned my back and walked the other way, my heart is filled with sadness and I'm overcome with shame, ridden with the guilt of my mistakes. But when I fall before Him and cry out in regret, He whispers, "My child, don't forget." That's what the blood was for, to pay what you could never afford, to cleanse you and free you and see you restored. That's what the blood was for. I may never understand how such a good and holy God could shower me so freely with His love. It's so hard to imagine that after all I've done, my simple plea could ever be enough. But when I stand before Him, He sees all my faults, and yet He whispers, "My child, don't forget." That's
That's what the blood was for. To pay what you could never afford. To cleanse you and free you and see you restored. That's what the blood was for. To wash all my sins away. Wash all my sins away. That's what the blood was for. To pay what you could never afford. To cleanse you and free you and see you restored. That's what the